Amen. Thank you so much po. Ipangaral ang Ebanghelyo. Merry Christmas sa ating lahat. Ay, hindi po. Hindi ba malabas ko? Sabi ni Pastor Norman, akala ko Pasko na. Na po, ayun din daw sabi ni Kuya Pyong. Ano po, talaga nga naman, napakagandang awitin. Ipangaral ang kanyang Ebanghelyo. Thank you so much, Brother Joven. Thank you so much po sa mga nagtanging bilang. Okay, nakita nyo lang po, kompleto ang tanging bilang natin, ano? Nakita natin si Sister Kira, syempre Sister Marga, no? Naalala ko si Marga, baby lang namin yan noon, ano po? Baby lang namin yan. At kinakarga-karga, ngayon po, naku po, ay, nako, ang laki-laki na ni Marga. At napakadalagang dalaga na po, hindi natin alam, no? Mga susunod niyan, college na yan. At isa na yung napakagandang dilag. Ano po? Ngayon pa lang, bumubuyan yang na yung kanilang kagandaan. Bumubuyang yang, ano? Thank you so much po. At syempre, si Mami Perla Singh, nakasama po natin, no? Hindi lang po sa US nakikinig at nanonood yan, pati dito. Mami Perla, we love you po. We love you, Mami Perla. Mahal na mahal ka po namin. And then, thank you so much po sa mga classmate natin na nandito na. No, thank you po. Andito si Ma'am Nida Casula Palma. Thank you po. Andito rin si Ate, ayan, si Mami Perla, oh. Talaga nga naman makapalakpak. Okay. Ayan, Mami Rose, andito na yung first honor natin, no? Si Sister Dayan, ano? Sister Dayan, nandito na po. Okay, thank you so much po sa inyo pong, sa mga tanging bilang po natin. Dahil dyan, mamaya, medyo napakasarap siguro kumain mamaya, ano? Kahit hindi nagtanging bilang, pwede naman, ano? Ayan, thank you po. At ngayon, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral na ang ating pag-uusapan for the glory of the Lord, or for the glory of my Lord. As mas gusto gawin nating personal, mga kapatid, for the glory of my Lord. Yun po yung ating pag-usapan. Tingnan po natin, mga kapatid, ang talata na ating pong pag-uusapan ngayon. Tignan po natin ang talata po mula sa Colossians chapter 3. I'm sorry. Tingnan po natin yung ating pong pinaka key verse, okay? 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians chapter 10, verse number 31. 1 Corinthians 10:31, at ito po yung key verse po natin ngayon. Ang sabi dito, mga kapatid, whether you eat, kaya nga masarap kumain mamaya, whether you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Kung tayo man daw ay kakain o iinom, anumalang ating gagawin, gawin natin itong lahat para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Father God, thank you so much po. Thank you, Lord, sa amin pong pagkakataon na makapag-aral po ng iyong salita. Thank you, Lord, sa mga gifted singers na binigay mo po. Thank you, Lord, sa mga support team na nandito ngayon na tumutulong upang ayusin po ang live po na ito. Thank you, Lord, for our bishop. Thank you, Lord, for our very supportive resident pastor. Lord, ikaw patuloy na kumilos sa aming pag-aaral, at madakila ka po sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Okay, pag-usapan po natin, for the glory of my Lord. Pakitype na nga po, mga kapatid, yung ating pong title. At ang nauna po natin, ay syempre kanina pa si Sister Dayan, shout out kami Fedelina Lubiano, no? Taga Ilocos tuloy. Mali po ako. Bago mag-Ilocos pala, La Union, okay? Thank you kami Edita Resano. Mami Pearly, thank you sa pagsagot. Ate Miho, nakasagot na rin si Ate Miho. Okay, meron na po tayo 3 sumagot. For the glory of my Lord. Thank you, Ma'am Susan Jose. Okay, sabi ni Ate Maricel, praise God, bigla pong nawala ang hilo ko nang marinig ko po ang kanta ni Brother Joven. Tingnan nyo naman, ang kanta ni Brother Joven, nakakagaling ng hilo. Ano po, Brother Joven, isang pagpapala ang iyong awitin. Ipangaral ang Ebanghelyo. Bumalik po ba sakit ng ulo mo, Te Maricel? Nung ako na yung kumanta? For the glory of my Lord. Thank you po sa mga nag-type na po, Ma'am Susan Gonzalez, Elena Viray, thank you po. Ngayon, nawa mga kapatid, ito po pag-uusapan po natin na isa sa napakagandang paksa na atin pong kinakailangang maintindihan.
na sa anumang bagay na ating ginagawa, kumakain tayo, umiinom tayo, o ano man yung ginagawa natin, it is not for your own self. No? Hindi para sa iyo. Di ba ba? Naglilingkod ka sa Panginoon, hindi para sa iyo. Not for your own glory, but it is for the glory of my Lord. Di ba ba? Ano man dapat ginagawa natin? Lagi nating sinasabi, yes, thank you Lord for giving me this. It is for your glory. It is for the glory of my Lord. Actually, yung pong pagdadrive po namin papuntang Apayao, alam niyo po, hindi ko po maintindihan, no? Dapat po pag ganun, inaantok ka. Dapat po pag ganun, talagang nakapokus ka palagi. Pero hindi ko po maintindihan bakit habang nagdadrive po ako, talagang nakakapag-meditate po ako. At lagi ko po nakikita yung kaluwalhatian ng Panginoon ang dapat na maiangat sa buhay pong ito. Na, Lord, kahit nagdadrive po ako, I am not doing this for my own self, for myself. I'm not doing this for my wife. I'm not doing this for anybody else, but I'm doing this for your glory. No po? Ano po bang gagawin mo doon? Sabi ko, Lord, sa bawat madadaanan namin, it is for your glory. Sa bawat gagawin namin, Panginoon, it is for your glory. Sa bawat taong makakausap namin, it is for your glory. Napakasarap, mga kapatid, kung ganun po ang kaisipan ng bawat mananampalataya. Bakit po? Mga kapatid, gano'n lang ba kahaba ang binigay na buhay sa atin ng Panginoon sa mundong ito? Gano'n lang ba kahaba? Ano po? Mabuhay ka ng napakahabang panahon, yes. Napakasarap siguro na mabuhay ka ng maising panahon. Okay lang din po. Basta ito po ay naganap for the glory of my Lord. For the glory of my Lord. Alam po niyo, ngayon po, nasa 50 plus na po ako, no? 51, magpi-52 na nga eh. Bira yung umaabot doon. Marami nga, hindi pa umabot sa ganong edad, binawian na ng buhay. Pero alam niyo mga kapatid, ang pinakamaganda sa lahat, anumang buhay ang iyong tinahak, ang pinakamasarap, ay ginawa mo yan for the glory of my Lord, or for the glory of the Lord. Yun po yung pinakamaganda sa buhay pong ito. Maaaring marami tayong tinatahak na landas, maaaring iba-iba yung kursong ating kinukuha, maaaring iba-ibang trabaho ang ating ginagawa, but we have one common denominator. Alam niyo kung common denominator niyan? We're doing that for the glory of the Lord. Kaya nga mga kapatid, sa ministeryo walang pataasan, walang pagalingan. Di po ba, yung mga nagsiawit na yon, iba-iba po yung level ng kanilang boses, iba-iba din po yung level ng kanilang inawit, yung mga nagsiawit kanina. But there's one thing in common sa kanilang mga puso. They do that not for their own glory. Hindi nila ginawa yan para sumikat sila. Hindi nila ginawa yan para magpakilala sila. Hindi nila ginawa yan para magpa-impress kung kanino man. Ginawa po nila yan for the glory of the Lord. And so with us, and so with every one of us here tonight, mga kapatid, no, ayan niyo po na yung pakikinig ngayon ng salita ng Panginoon, you're doing this not just to support our pastor, not just to support yung ating pong church, but you're doing this because we want to glorify God doon sa ating paggawa nito. Huwag na nating sayangin mga kapatid, nanood ka na rin lang, gawin mo na yan for the glory of the Lord. Diba, ginawa mo na rin lang na makinig at manood at mapagpala ng salita ng Panginoon, gawin mo na yan for the glory of the Lord. Huwag mo nang gawin yan dahil lang sa basta napadpad ka lang diyan, basta nakinood ka lang diyan, basta nakipindot ka lang diyan. No. Huwag mong gawin yan for that reason. You do that for the glory of the Lord. Alam niyo mga kapatid, masyado po akong nadala doon sa sitwasyon na nang nakita ko po kung paano pong lumipad yung eroplano sa India, na nakalilipad pa lang, pagkatapos bigla na siyang bumaba. At maraming tao ang napahamak, mahigit 200 nang namatay. Alam niyo po ba mga kapatid, na ang plane crash ay napakaliit ng probability niyan. Alam niyo kung gaano kaliit? 1 in 11 million ang probability ng plane crash. Kaya ang safest talaga na sasakyan mga kapatid ay eroplano. Mas safe pa yan kaysa sumakay ka ng bus, di ba? Kaysa sumakay ka ng kotse, sumakay ka ng barko. Alam niyo po, yung probability ng plane crash is 1 in 11 million. Pero nangyari pa rin. Hindi natin alam kung ano po ang layunin. Hindi rin po natin alam kung ano po ang naroon. Pero ngayon mga kapatid,
may isang bagay lang akong alam, that everything na ginagawa natin, we should do this for the glory of the Lord, or for the glory of my Lord. Sabi po ng Philippians chapter 3 verses 17 to 21, sinabi po ni Apostol Pablo ito, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk, so as ye walk as for an ensample. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, for whence also we look for the Savior of the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Nung tayo po ay iniligtas ng Panginoon, we're doing things not for our glory. Gumagawa po tayo ng mga bagay hindi na sa ating kaluwalhatian. Gumagawa tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. For the glory of my Lord. Mula nung iniligtas ka ng Panginoon, ang lahat ng ginagawa mo is not for your own glory. No po, it is for the glory of the Lord. At kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, no, si Apostol Pablo po ang isa sa mga pinaka dapat nating tinutularan na apostol. Bakit po? Apostol Pablo mula nung siya ay naligtas hanggang kanyang kamatayan, lahat ng landas na tinahak niya, ito man ay naging madali, ito man ay naging mahirap, iisa po ang kanyang prinsipyo. It is for the glory of the Lord. Kaya sinabi niya sa 1 Corinthians 11:1, Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Di po ba? Hindi po masama maging follower ng isang tao hanggat yung taong yun ang sinusunod ay ang Panginoong Jesucristo. Kanina po, nagpapalitan po kami ng message ni Pastor Norman Marigat Dula, ng ating resident pastor. Sabi niya sa akin, sabi ko, kaya nga Pastor, isa sa mga itinuro mo po sa amin, ang talagang, di ba, gumawa at magbigay para sa Panginoon. Sabi niya, hindi po ako, yan po ang tinuturo po ng ating mahal na bishop. Isa lang po ang ating sinusundan ng ating mahal na bishop. Sabi ko, oo, tinuturo ng ating mahal na bishop yun, pero natutunan ko sa iyo yun. Di ba? Hindi ba sama maging follower ng isang tao, hanggat yung taong ito ay nagiging follower o ang ginagawa niya ay kung anong ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang pattern ay ang Panginoong Jesus. Dahil sa kasalukuyang panahon po, pwedeng may mga bagay na nagagawa tayo na hindi karapat dapat o hindi man ganun kadali, no? Pero dahil may ginagawa yung mga lingkod ng Panginoon, kagaya ni na Bishop, ni na Pastor Norman, na napakahirap for us, it is so impossible to do, and we are following dinusundan natin yung kanilang landas. We are doing that not because we want them to have the glory, but we're doing that because we want to glorify God. And we're doing that for the glory of God. Kaya nung sinabi ni Pablo, sundin niyo ako, gaya ng aking pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Dahil si Pablo ay sumusunod, ay gumagawa ayon sa glory of the Lord. Sinabi pa niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23 to 24, All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Kaya mga kapatid, no, wag nating hanapin yung ating sarili, wag nating hanapin yung ikaaangat ng ating sarili, wag natin hanapin yung ikauunlad lamang ng ating sarili, kundi ang hanapin po natin mga kapatid ay yung ikaluluwalhati ng ating dakilang may kapal. For the glory of my Lord. Number 1 mga kapatid, number 1, for the glory of my Lord, it is a given priority. Yes, the glory of the Lord is our priority. It is a given priority. Sa buhay po natin, sa bawat ikinikilos natin mga kapatid, dapat ang laging priority natin, it is for the glory of my Lord. Right? Paggising mo sa umaga, ano ang gagawin mo? Yung makaluluwalhati sa Panginoon.
Kung hanapin mo kagad yung cellphone mo sa umaga, ano ang dahilan? Para ba maghanap ka kagad kung ilan yung nag-like sa post mo? Kung ilan yung nag-comment dun sa post mo? O kaya mo siya bubuksan kasi you want to see if God is glorified in what you're doing. Diba? Dahil bubuksan mo yung iyong Biblia. It is for the glory of the Lord. Di ba? Pagising mo sa umaga, ang priority mo dapat, yung maluluwalhati ang Panginoon. Yung mananalangin ka sa Kanya, yung aalamin mo yung sasabihin niya, yung hahanapin mo yung kalooban niya sa buhay mo, it is a given priority. Kaya mga kapatid, ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Mula pagkagising sa umaga, hanggang sa paglabas mo ng inyong tahanan, paglabas mo ng iyong kwarto, is it for the glory of the Lord? It is our given priority, mga kapatid. It is a given priority for the glory of my Lord. Kasi ang Panginoon, pinrioritize ka rin naman eh. Alam ba nyo mga kapatid, tayo ang pinrioritize ng Diyos. You know why? Naalala nyo nung nilikha niya ang daigdig? Nung nilikha ng Diyos ang daigdig, pinrioritize niya tayo. Why? Kasi tayo yung huling nilikha niya eh. Pastor, tayo pala yung huling nilikha eh. Paano tayo pinrioritize? Imagine mo naman, kung nilikha ka na niya, wala pa yung earth. Diba? Na-imagine mo yon? Saan ka ilulugar ng Diyos kung wala pang araw? Saan ka ilulugar ng Diyos kung wala ka pang kakainin? Saan ka ilulugar ng Diyos kung wala pa lahat ng iyong pangangailangan? You know why? God prioritizes you even in the creation. Nilikha niya muna ang liwanag at ang dilim. Nilikha niya muna ang buong daigdig. Nilagay niya muna ang iyong kakainin. Inilagay niya muna ang iyong titirahan. Inilagay niya muna ang lahat ng mga bagay na iyong kakailanganin bago kanya nilikha. That's how God prioritizes you. Ganyan tayo pinrioritize ng Panginoon. Higit pa sa mga hayop, higit pa sa anuman na gumagalaw sa mundong ito, God prioritizes us. And then sa buhay natin, hindi natin kayang i-prioritize ang Lord. Nung ang tao ay naligaw ng landas, nung ang tao ay mapapahamak, anong ginawa ng Diyos? Pinrioritize niya tayo. Bakit? Nung binigay niya ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas natin, diba? Nung binigay niya ang Panginoon at namatay sa krus ng Kalbaryo, sino ang iniisip ng Diyos? Ang sarili ba niya? Ikaw ang kanyang iniisip. Diba? Magiging Panginoong Jesucristo. Diba? Sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Pinrioritize tayo ng Diyos. Mula sa paglikha niya sa daigdig, sa kaligtasan na meron tayo, ikaw ang kanyang priority. Alam nyo, minsan hindi ko nga lubos maisip kung bakit ganun kabuti ang Panginoon sa atin eh. Bakit priority tayo ng Panginoon eh? You know why? Naramdaman ko po ito sa buong biyahe po namin na prioritize kami ng Panginoon. Alam nyo po kung bakit? Ilang aksidente yung nakita namin at nadaanan namin. Kung hindi kami iniisip ng Panginoon, kung hindi kami iniisip ng Panginoon at prioritize ng Lord, baka kami pa yung na-aksidente na yon. Di ba, minsan nagtataka ako bakit ang bagal nitong biyahe namin na to. Bakit ang bagal-bagal? Yung pala, kung binilisan namin po, pwedeng kami yung na-aksidente na nauna dun sa amin. Mga kapatid, pina-prioritize tayo ng Panginoon. Ang tanong ko lang, pina-prioritize din ba natin ang kanyang kaluwalhatian? It is a given priority. That's why He said in Colossians 3:17, and whatsoever you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Bakit po? Sa anumang ginagawa natin, kinakailangan gagawin natin ito para sa ating Panginoong, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit natin gagawin ito para sa ating Panginoong Jesucristo? Because it is a given priority to glorify God. Ang maluwalhati ang ating Panginoon.
Yun ang ating prioridad sa buhay na ito. Ano po yon? For the glory of my Lord. Mga kapatid, it is a given priority. Not only a given priority, mga kapatid, it is our guiding principle. Our guiding principle is for the glory of my Lord. Ang guiding principle natin, ang gabay na prinsipyo natin sa buhay na ito is for the glory of my Lord. Hindi lang ito ang lagi nating inuuna, kundi sa lahat ng ginagawa natin, ang ating pong gabay na prinsipyo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Alam mo mga kapatid, hindi ka maliligaw kung ang iyong prinsipyo sa buhay, ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pinagpahala ka ng Panginoon, binlessed ka ng Lord financially, anong iisipin mo? Wow, swerte. Ganon. Oh, jackpot. Ganon. Ay, buti na lang nandiyan ka. Ganon. No. Sino nagbibigay ng yaman? The blessing of the Lord, it make it rich. Ang nagpapayaman ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. And He added no sorrow with it. Kaya mga kapatid, let us do that for the glory of the Lord. For the glory of the Lord. That is our guiding principle. Nagkasakit ka, anong una mong gagawin? Sisisihin mo ba ang Diyos? Dahil may sakit ka? Minsan, ang kapal ng mukha ng mga mananampalataya, no? Sa dinami-dami ng pagpapala na binigay ng Panginoon sa iyo, minsan ka lang nagkasakit, tatanong ng Panginoon, Lord, bakit ako? Samantalang minsan, ikaw naman may kagagawan, ba't ka nagkakasakit? Di ba, trabaho ka ng trabaho, kahit gabi ginagawa mong umaga, yung umaga ginagawa mong gabi, yung madaling araw, umaga mo pa rin, di ba? Ang tigas ng ulo mo, Mamel. Di ba? Di mo ba? Ang tigas ng ulo natin. Tapos pag nagkasakit tayo, kukwestiyonin mo pa, Lord, bakit naman sa dami na magkakasakit, ako pa? Minsan kasalanan din natin Di po ba mga kapatid? Kaya kung magkasakit man tayo, baka may gustong gawin ng Panginoon, it is for His glory. Para maalala mo naman siya, maintindihan mo siya, maalala mo na anak, templo ng, ang iyong katawan ay aking templo. Di po ba? Yan po mga kapatid. Si Pablo nga, di po ba, nagkasakit nung si Pablo ba nagkasakit, sinisi ba niya ang Lord? Ano ginawa ni Pablo? Oo, humingi siya sa Panginoon, Lord, parang awa mo na, pagalingin mo po ako. Lord, parang awa mo na, ibigay mo sa akin ang kagalingan ito. Lord, parang awa mo na, tanggalin mo sa akin ang sakit na ito. It is for the glory of the Lord. Minsan yung, di ba, sinabi niya yan sa 2 Corinthians 12:8-10, di po ba? Kaya nga sinabi niya sa verse 9, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Kaya sabi ni Pablo, most gladly, therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kaya nga mga kapatid, it is for the glory of the Lord. Huwag mo kagad isipin na ikaw ay pinahihirapan. Huwag mo kagad isipin na ikaw ay ginagawa ng hindi tama at maganda ng ating Panginoon. It is for the glory of the Lord. Sa daily living natin, di ba? Sinabi siya, yung kaninang binasa natin verse, 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever you do, anong sabi? Do all to the glory of God. That is our guiding principle. Ano man ang gagawin mo, do it for the glory of God. Diba? Nagmi-ministeryo ka sa Panginoon, do it for the glory of God. Nag-aaral ka, do it for the glory of God. Nagtatrabaho ka, do it for the glory of God. Nakabakasyon ka, do it for the glory of God. May sakit ka, do it for the glory of God. It is for the glory of God. Hindi nga lang dun mga kapatid kahit sa kamatayan nga it is for the glory of God. Pastor, sobra ka naman. Mamamatay na for the glory of God pa rin. Yes. Bakit po? Nung sinabi ng Panginoon sa Psalms, di ba? 116. Ano sabi niya? Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Bakit niya po sinabi yon? Hindi po ba? Kasi makakapiling na ng Diyos sa kakayan. Parang masakit lang tignan sa ating pakiramdam
At para bang hindi lang madaling tanggapin sa ating mga sarili, yung pag-depart natin o pag-alis natin sa mundong ito. Pero kung atin titignan, ang magiging kapalit nito ng ating paglisan sa mundo ay panghabang buhay, nakapiling ang Panginoon. Hindi na po masakit yun. It is for the glory of God. O sige, bigyan natin ng talata at tignan po natin. No, sa John chapter 11. John 11, 1-4. Tingnan natin kung totoo itong kamatayan ay para sa kaluwalhatian pa rin ng Panginoon. O yung kung ano man nangyayari sa atin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. John 11, 1-4. Now a certain man was sick. May sakit, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Panginoon, yung minamahal mo na si Lazarus ay may sakit. At sabi niya, when Jesus heard that, he said, the sickness is not unto death. Alam niyo kung anong sinabi po? But for the glory of God. Wow. That the Son of God might be glorified thereby. Para daw maluwalhati ang anak ng Diyos. And we know what happened? Namatay si Lazarus. Pagdating ng Panginoong Jesucristo doon, patay na si Lazarus, sinabi pa nga, nahuli sila ng dating. Sabi ng Panginoon siya, nagsabing siya'y patay na. At nakita po natin kung paanong binuhay ng Panginoon si Lazarus. For what reason? For what reason? Anong dahilan ng kamatayan ni Lazarus? It is for the glory of God. Ang sabi ng Panginoon, the sickness is not unto death, but for the glory of God. Kaya mga kapatid, kahit ano palang pangyayari sa buhay natin, kagutuman, for the glory of God. Kahirapan, for the glory of God. Karamdaman, for the glory of God. Kasaganahan, for the glory of God. Lahat ng nagaganap sa buhay mo, kapatid, it is for the glory of God. That is our guiding principle. Lord, thank you, Lord, for giving me this problem. Di ba? Ngayon, ganun ay magiging natin, prinsipyo natin. May problema kang binabata ngayon, may binigay na problema sa iyo ngayon. Ano mong gagawin? Pasasalamatan mo ang Panginoon. Lord, thank you po. Gaano man kabigat ang problemang ito, Panginoon, alam ko po, ikaw po ang maluluwalhati dito dahil ikaw ang tutugon dito, ikaw ang gagawa dito, ikaw ang sasagot dito, at ikaw ang maluluwalhati dito sa suliraning ito. That is our guiding principle. Number 1 po, for the glory of my Lord is a given priority. For the glory of my Lord is our guiding principle. And lastly, mga kapatid, for the glory of my Lord is our genuine practice. For the glory of the Lord is a genuine practice. Why? Diba? Pakitype na po. Pakitype na mga kapatid. No? Hindi, pakitype na yung number 3 natin. It is a genuine practice. Alam niyo po, anuman ang gawin natin sa mundong ito, kapag yan ay ginawa mo para sa Panginoon, hindi ka nagkukunwari. Minsan kasi, di ba, may mga taong iniisip, ay naku, ginawa lang naman yan kasi gusto niya ganito eh. Ginagawa lang naman niya na maging mabait para maging mabait din sa kanya eh. Ginagawa niya lang naman na magbigay para ganun, bigyan din siya eh. Ginagawa lang niya naman kaibiganin niya mga yan para kaibiganin din siya eh. Di ba? Sometimes, meron tayong ibang kaisipan sa anumang ginagawa natin. But if what we're doing, mga kapatid, yung ito ay sa kaluwalhatian ng Panginoon, it is a genuine practice.
Totoo yun. Na anumang ginagawa mo, totoo yan. Bakit po? Kasi ginagawa mo para sa Panginoon. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Alam po nyo, dito sa ating pong church, ang dami pong nangangaral. Pag wala po si Bishop, iba-iba po yung mga speaker po natin. Pero alam nyo po, nag-matured. Nag-matured po ang lahat ng mga mananampalataya sa ating church, kahit sa online ministry. Kahit yung mga nakikinig, kahit yung mga nagpe-preach. Lahat nag-matured eh. No, bakit? Walang competition sa kung sino yung speaker. Hindi nagko-compete na kung sino yung magaling, sino yung mas magaling, pinakamagaling. Walang ganong kaisipan. Lahat ng nakikinig, lahat ng mananampalataya, lahat ng nakatingin at nakikinig, mga kapatid, ang hinahanap palagi, ano ang nais ng Panginoon na sabihin sa akin sa pamamagitan niya. You know why? Dahil ang nakikinig ay nakikinig for the glory of the Lord. Hindi po ba? Dahil yung nagpipreach ay nagpipreach not for His own glory but for the glory of the Lord. Ang nagpipreach ay nagpipreach hindi para makipagkumpetensya kahit kanino but for the glory of the Lord. Hindi lang po yung kahit yung mga tanging bilang natin. Nakita po ba ninyo mga kapatid? Ang nagbibigay ng mga tanging bilang natin ay pataas ng pataas yung quality, yung church yung choir natin, paganda ng paganda yung quality. You know why? Nag-matured ang mga choir members natin. Diba? Hindi sila nagkukumpetensya sa isa't isa ng boses. Kaya pag napakinggan mo po, napakaswabe ng dating. Why? Because they're doing that for the glory of the Lord. Diba? Hindi mahalagang mangibabaw yung boses mo, hindi mahalagang mangulelat yung boses mo. Ang mahalaga sa iyo, maawitan mo ang Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Palagay mo ba maululuwalhati ang Panginoon kung laging pinakamalakas yung boses mo pag choir ang pinag-usapan? Hindi. Diba? Kahit gaano kahina ang boses mo doon, if you are doing that for the glory of the Lord, it matters not. Kahit sabihin mong yung boses mo hindi ganun kaganda doon. Diba? Kahit sabihin mong medyo sintonado pa ng konti pero nadadala ka na lang ng iba. Diba? Ang level mo, ka-level pa rin ng pinakamagandang boses dyan. Why? Because you're doing that for the glory of God. It matters not kung maganda ang boses mo o hindi maganda ang boses mo sa harapan ng Diyos. Kung ginagawa mo yan to glorify God, pantay ang level niyan. Di po ba? Sa tao po pwedeng makita may magandang boses, may hindi ganun kaganda ang boses. Pero sa Panginoon, ang hinahanap ng Panginoon ay para sa kanyang kaluwalhatian. For the glory of the Lord. Kanina lang po, mga nagbuhat po sa ibaba nung napakabigat na inakyat nila po dito eh. 'Di ba? Awang-awa po ako sa kanila, hindi ko lang po matulungan dahil nga po ako nga lang po mabigat na yung bubuhatin pa po, 'di po ba? Sobrang bigat na po noon. So hirap na nga po akong umakyat eh. Tapos ako pa yung magbubuhat noon, parang hindi ko na kayata kinakaya, ano po? Pero you know what? Nakita ko yung kanilang sigasig, yung kanilang paghihirap sa pagbuhat para maiakyat. For what reason? For the glory of the Lord. For the glory of the Lord. It is a genuine practice. 2 Corinthians 4:6. For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ephesians chapter 3 verse 20 to 21, Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Lahat ng yan mga kapatid, for the glory of my Lord. For the glory of our Lord. Even the Lord Jesus Christ, when He prayed, nung nanalangin po siya doon sa Garden of Gethsemane, ang pinapanalangin ng Panginoon, Panginoon, pwede po ba ilayo mo po sa akin etong mangyayaring ito na ako ay papako sa krus, na ako ay mamamatay, na ako ay kakaladkarin, na ako ay yuyurakan, na ako ay duduraan, na ako ay mumurahin. Pwede ba, Panginoon, ilayo mo sa akin ito?
Yun ang panalangin ng Panginoong Yesus nung nakita niya at mararanasan niya na ang pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo. And yet, sinabi niya, not my will, Lord, but thine be done. Because the Lord Jesus Christ knows, alam ng Panginoong Yesus kung ano ang dapat niyang gawin. It is for the glory of God. Lord, gagawin ko po ito for your glory. Panginoon, gagawin ko po ito para sa kaluwalhatian mo. Nung ang Panginoong Jesucristo ay sumunod doon sa landas ng Kalbaryo hanggang sa kanyang pagkapako doon sa krus, hanggang sa kanyang kamatayan, ginawa niya ito dahil ang nais niya ay maluwalhati ang Ama. Maluwalhati ang ating Diyos. Kaya si Pablo rin nung sinabi niya sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yun po ang katwiran na po ng ating mahal na Apostol Pablo. At nawa mga kapatid, yun na rin ang katwiran natin. Because we crucified with Christ, we're doing this thing for the glory of our Lord. Lahat ng bagay na gagawin mo ay totoo. Lahat ng bagay na gagawin mo ay hindi pagkukunwari. Lahat ng bagay na gagawin mo ay hindi pakitang tao lang. Kung ang unang iniisip mo is for the glory of the Lord. For the glory of my Lord. For the glory of my Lord. A given priority, our guiding principle, and a genuine practice. Hindi ka magkakamali kung yan ay gagawin mo. Tangi sa kaluwalhatian lamang ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Thank you, Lord, for the message that you have given us. Napakadakila mo, Panginoon. Lord, tunay po, Panginoon, na sa bawat gagawin namin, anumang bagay ito, we do it for your glory. Gagawin namin, Panginoon, sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Thank you, Lord, sa buhay na pinahiram mo. Lord, di namin alam gaano katagal pa po kami sa mundong ito. Pero, Panginoon, gaano man kaigsi, kahaba ang aming pinamuhay, it matters not, Panginoon, yung haba at igsi, ang mahalaga sa iyo, Panginoon, naluwalhati ka po sa buhay na aming ipinamuhay sa mundong ito. Maraming salamat po. Napakadakila mo, Panginoon. Tanging ikaw lamang po ang aming niluluwalhati sa buhay na ito at sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat po. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Wow, thank you so much po mga kapatid. Ayaw po na napagpala po tayong lahat at maraming salamat po sa patuloy na nakasubaybay po sa atin. Thank you so much kay Ma'am Zenaida Miguel, Ate Mio Domingo. Thank you po Edita Rezano, Susan Jose, Tessa Benci Antes, kay Brendel, kay Mary Ann Juneda, thank you so much po, Ma'am Mary Ann, kay Ma'am Nida Casula Palma, Billy Remo, Zenaida Miguel, thank you so much po, Susan Jose, Mamang Banji, thank you, Elena Biray, thank you po, thank you po kay Kuya Pyong, kay Ate Dang, thank you so much, we love you Tidang, Nida Casula Palma, thank you so much po, maraming salamat po sa mga nakasubaybay, kay Mami Pearl, thank you so much, Mami Perla, kay Mami Pearly, thank you so much po, Pastor Jason Limkian tuloy, but Pastor nabanggit ko, Brother Jason Limkian, I love you bro, kay Brother Jason, thank you so much, kay Zenaida Miguel, kay Pastor Norman Marigat Dula, thank you so much po, sa ngalan po ng ating mahal na Bishop Freddy De Vega at ng ating pong resident pastor, Pastor Norman Marigat Dula, ito po ang inyong lingkod, Evangelist Poy Aguilar. To God be the glory.